passport, yung mga nagpapaba ng mga documents, legal documents, mga SPA, kumuha ng mga NBI na fingerprint, para humingi na yung makakuha ng NBI clearance sa Pilipinas, pumunta na po kayo sa MECO. Bukas po siya ngayon, January 5 from 9:30 to 4 o'clock in the afternoon. Break lang po sila sa lunch, yung 12 to 1:30. Okay, ngayon, pag-usapan natin ngayon tungkol niya sa passport. Kasi ito napakahalaga na masabi ko sa inyo para sa ganun mapagandaan natin. Alam niyo ba na ang pasaporte natin ngayon ay by 2015, November 24, na ito po ay hindi natatanggapin kung hindi po siya machine-readable passport. Meaning to say, pag hindi na po siya electronic passport yung ginagawa natin ngayon. So yung mga lumang passport ninyo, hindi na po magagamit yan by November 24, 2015. Phase out na po yan. So ito po ayon sa International Civil Aviation Organization, ICAO, na ito ang kumbaga sila ang nagpapatupad ng mga regulasyon sa paglalakbay sa buong mundo. Kaya yung mga Pilipino na may old machine-readable or machine-readable ready passport, hindi na po pinapayagan din na mag-extend ng kanyang validity ng kanyang passport pagkatapos ng October 31, 2014. Sabi natin, October 31, 2014, this year, uuwi ka, ang passport mo, wala na 6 months. Hindi ka po i-extend na. Hindi na po pinapayagan na i-extend yan. Kailangan mag-apply ka na ng bago, itong tinatawag natin e-passport. So, kailangan po mag-apply na kayo ng bago. Kasi hindi na po i-extend ang passport ninyo, kahit na kayo po ay may mga ticket na, uuwi kayo, hindi na po kayo papayagan. So, kailangan maaga po, makapag-renew na kayo ng inyong passport kung meron po yung balak na lumabas o magbiyahe. O kaya uuwi po kayo at babalik ko na rito sa panibagong kontrata. Okay? Ito po ay isang reminder nung nakaraan buwan, Disyembre. At nilabas po ng embahada. So, yung mga umahawak pa ng lumang passport pagkatapos ng 2015 ay makaka-encounter po kayo ng difficulties sa mga immigration checks. Pag kayo po nagtatravel sa ibang mga bansa o ibang entry port dito sa buong mundo. Kaya by October 2015 may problema na po kayo dyan. Kaya nga kasi ang ngayon, November 24, 2015, lahat ng passport na hindi electronic o hindi passport sa Pilipinas, hindi na po tatanggapin kahit saan bansa na papasukan ninyo. Ayon sa embassy po, ang pag-aalis po ng mga lumang pasaporte ay in line sa regulasyon ng Department of Foreign Affairs. At standard po na ito ng International Civil Aviation Organization or ICAO. Importante po ito. At ganoon na rin po, pinatutupad po mahigpit yung mga regulasyon tungkol sa pag-extend ng validity ng inyong passport. Kung ito po ay mag-expire, at kailangan yung lumabas. Kailangan po ang passport na in-extend na pinapayagan lang kung ito po ay less than 6 months na. O kaya na-expired na po. Pwede pong i-extend to once lang. Ngayon, meron silang binigay dito na tuntunin ng DFA strictly na pinatutupad sa Pilipinas kahit sa ibang bansa, pero dito sa Taiwan, because of iba ang sitwasyon ninyo, kinikilala ng MECO na standard
ang OFW dito sa Taiwan na meron siyang valid employment contract na process ng POEA. Aha. So, yun. So, mga yan po, mga ganyang klaseng kaso, yan po ay mga na isabihin dahilan para ma-extend ang validity ng passport ninyo para kayo makapag-travel. Pero yan po ay inano ng Taiwan na kahit bakasyon pinapayagan kayo. Pero huwag naman sana ho na yun po ang maging talagang dahilan natin. Sana ho, kung makasunod tayo rito sa tuntunin na ibinigay ng DFA. Yun ho. So kung sa tingin nyo, passport ninyo, yung luma pa, hindi pa e-passport, kung ano po, agree nyo na po kayo. Para hindi po yung pagdating ng gusto nyo umuwi, ito kayo naghahabol ng oras at kayo po ay nagpipilit na kayo ay makapag-renew, makapag-extend ng inyong pasaporte. nananatili nakikinig sa programang Radyo Pinoy at kapiling niyo pa rin ang inyong lingkod, si Kabayan Ayan. Okay. Alam niyo para itong 2014, ano ho, ha? Marami rin sa ating mga Pilipino pagdating ng itong bagong paglipat ng taon ay ngayon ay sumasagulo na rin sila sa Foksoy.
Halos maririnig mo sa mga usap-usapan, maging sa mga programa sa radyo, sa mga telebisyon, ang pinag-uusapan nila yung ano ba magandang gawin sa 2014. Yung mga ano magiging kapalaran, ano bang year ito, kaya halos malakas na yata ngayon ang tinatawag influensya ng Chinese zodiac sign. Halos yun ang tinitingnan nila, parang mas kapanipaniwala yata kaysa sa mga ibang mga horoscope natin. Okay, pero ito pong taon na to, 2014, ito po ay Year of the Horse. Ayan. Tinatawag nilang wood horse. Kahoy na kabayo. Ayun. Eh, ano ba itong wood horse na ito? Itong Year of the Horse. Eh, ako mahilig pa naman sa kabayo. Ito po 2014 ay Year of the Horse according sa mga Chinese zodiac. Ang Year of the Horse ay magsisimula po ito kung talagang titignan natin yung Chinese calendar na January 31, 2014. Kasi po yung January 30, nung gabi na yun, dismiras po ng New Year nila. So yung New Year's po nila na yun ay gabi na January 30. 31 ay yun po ay New Year's Day na nila yun. Ito ayon sa kanilang lunar calendar. Kasi ibang calendar ginagamit po ng mga Chinese kasi yung Spring Festival po ng China, ito rin ang panahon nito at ito'y magtatapos hanggang February 18. Okay. Ngayon, yung Year of the Horse, para sa kaalaman ninyo, ito ay may mga taon, sa pag-ikot nito yung mga pinanganak ng 1918, February 11, 1918, hanggang January 31, 1919. Yan, Year of the Horse yan. Yan ako ba kayo? Okay, sumunod naman yung February 3, 1954, hanggang January 23, 1955. Yan ang Year of the Horse din. Sumunod, yung January 27, 1990, hanggang February 14, 1991. Yan din. Ayan. February 17, 2000, sandali, ano ba yun? January 30 hanggang 1930 hanggang February 16, 1931. Ayan. February 15, 1954 hanggang January 1, 23, 1955. January 1, January 21, 1966 hanggang February 8, 1967. Dito ako. Dahil ako si Kamayan, nagpapata pa. Susunod, February 7, 1978 hanggang January 27, 1979. Yan, Year of the Horse din yan. Sumunod, January 1, January 27, 1990 hanggang February 14, 1991. Susunod, yan, sa mga anak na natin siguro ito, dahil hindi na tayo pwede rito. February 12, 2002 hanggang January 31, 2003. At January 31, 2014 hanggang February 18, 2015. Muna tayo kung tanto sa uli dahil matatanda, mga batang-bata na yan. Okay, alos dyan po, yan po yung mga pinanganak sa Year of the Horse. O saan po kayo dyan? Ngayon. Yung daw espiritu ng kabayo ay kinikilala ng mga Chinese people. Ito po ay nagsisikap na meron siyang kakayahan nagsisikap para ma-improve yung kanyang sarili. At energetic po itong tao na ito, yung tao pinanganak ng Year of the Horse. Matalino, warm-hearted, mapagmahal, intelihente, at kaya lahat. Ang mga naunang mga tao, gusto nila
sa Year of the Horse. Tingnan nyo sarili nyo, salamin ninyo kung kayo nga ho yan. Ang mga tao na pinanganak dito sa taon na ito, yung Year of the Horse, meron silang kakayahan na makipag-communicate o makipag-usap sa tao. Meron siyang talento makipag-usap sa tao. Sa kanilang komunidad, siya ang laging sikat. Siya ang laging sikat. Matalino. Mabait sa iba. At lagi niyang gusto niya sumasali sa iba-ibang mga larangan. Ayan. Kahit na paminsan-minsan, sobra siya magsalita, talk too much, kumbaga talkative. Pero masayain, perceptive, magaling tumanggap ng mga salita. Talentado, talented. Pero ano siya, stubborn, matigas sa ulo. Gusto nila na lagi siya nag-entertain ng malalaking mga kapulungan, mga crowds. Siya ay sikat sa mga kaibigan, aktibo sa trabaho, at ayaw niya makipagkasundo sa kabiguan. Kung ayaw niya tumanggap ng kabiguan, kahit alam niya na ang kanyang ginagawa, hindi ito magtatagal. Ganun siya. Ganun ang kanyang lakas. Ayan, may noo ba yan? Yung kayo tingnan sarili nyo. Year of the Horse na ako kayo. Ano naman ang kanyang kahinaan niya? Siyempre, pag may lakas, meron kang kahinaan din. Hindi nila kayang, kumbaga, tumangkat ng hirap. Sobrang hirap. Kumbaga, kahit anong, alam mo, malakas siya, pero meron din siyang kahinaan. Yun ang kaya tumangkat ng sobrang hirap. Ang kanyang interest ay pansamantala lang, kumisan. At hindi totoo ko na rin, nagsasalita siya, gusto ko yan, sandali lang yun, bukas hindi na niya gusto yun. Ganun siya. Hindi sila mapagpasensya, yung mainipin. At laging mainit ang ulo sa lahat ng bagay. Maliban sa mga araw-araw niyang ginagawa, mainitin ang ulo. Sila po ay independent. Laging gusto nila sa sarili. At bihira makinig ng advice. Yung kanyang kabiguan ay hindi magbubunga ng pessimism. Yung pag nabigo siya, sa susunod isipin niya, mahirap mangyari yan. Ganun siya. Meron silang endurance, yung bang tibay, yung lakas. But meron siyang bad temper. Ayan. Sila po ay wasteful. Hindi sila marunong mag-manage ng kanilang mga finances. Wala silang alam sa budgetary efficiency. Kaya karamihan sa mga pinanganak sa Year of the Horse, gusto nila laging sikat siya, lumalakad sa mga sirkulo, yung mga lagi siyang pasikat. Habang nagsisikap siyang may taas ang kanyang karir. At lagi sila gusto makialam sa malatang bagay. At siya ay nabibigo naman matapos sa mga project ng kanyang sarili. Mapapasok siya namin, hindi naman matatapos. Ganun yan eh. Yan ang ugali o kainahan ng isang pinanganak sa Year of the Horse. At narinig nyo rin ang kanyang lakas. So, ganyan ba kayo? Bakit sabi ni Kabayan Dan? Bakit tinatanong yung Kabayan Dan? Very interesting to. Meron ako naisip kung sino yan. Naisip tuloy ako kung sino yan. Well, anyway, alam nyo na yan, itong taon na to, Year of the Horse, sana maging maganda sa ating lahat. Ano man yan sabihin nila na zodiac sign ninyo, anong inyong kapalaran, pero lahat yan, tandaan natin, ang tagumpay natin sa buhay natin, ano ang mangyayari sa buhay natin, ano ang ating haharapin sa buhay natin to, anong darating sa buhay natin, Diyos lang ang nakakaalam, Diyos ang nagbibigay, Diyos ang ating dapat asahan, hindi itong mga zodiac sign na to. Okay? Binasa ko na ito para to entertain, to amuse you. Pero sabi ko nga, Diyos lang ang pwede
natin